Hello po, good afternoon sa lahat nating mga kababayan. May update tayo sa ating lugar sa panahon natin sa Pilipinas. Kahit sabihin natin nandito tayo sa probinsya, natural lang social media, hindi natin madadaya, plus mga TV. Yun na nga, si Pangulong Duterte, ah, inaresto na ng mga si EDG dahil sa sinabi nilang mayroon daw arrest warrant na galing sa ICC. Napaka ganda ng ginawa ng ating Pangulo kasi siya lang ang tao talaga na mararamdaman mo talaga na may isang salita siya. Sinabi niya hindi siya natatakot sa ICC. Huhulihin man siya kahit ngayon o bukas. Ang gusto niya nga, pupunta pa siya doon, siya na magpahuli kung may pamasahe siya. Sa totoo lang, ano talaga, ang ginawa talaga ni Pangulong Duterte, hindi niya pinagsisihan kung ano yung ginawa niya noon sa war of drug. Hindi niya pinagsisihan ang nagawa niya. Kasi yung nagawa niya na yon, marami siyang nasib na mga buhay, mga kabataan na nalulung na sa droga, bumalik sa pag-aral dahil na na-stop niya ang droga, yung mga pusir, nawawala. Kaya, kahit sasabihin natin na maraming nagdemanda sa kanya na mga sa human rights, pero ang bunga ng kanyang ginawa, Pilipinas ang nakinabang, maraming taong nakikinabang. Kaya, mahal na mahal siya ng mga tao. At saka inisip ni Pangulong Duterte, nasa edad na siya. Ano pa man ang kanyang layunin? Magtatago pa ba siya? Hindi siya magtatago. Pinaglaban niya ang totoo niyang prinsipyo. Humarap siya. Sabi ko, huli niyo ako. Basta yung ginawa ko sa Pilipinas, pumatak na yan sa ulo ng mga tao. Sa lahat ng mga tao, tumatak na yan sa ulo ng mga tao. Pag sinabi na DDS, kasi ang tawag sa kanya DDS, alam mo na kung sino. Kaya, para sa akin, ang pagsama niya na matiwasay sa mga kapulisan ay isang ehemplo, isang nagpapatunay na siya ang tao na hindi talaga duwag. Hindi duwag. Sabi nila, ito ang tao, pag magsasalita, may itlog na dala, may bayag. May dalang bayag. Kasi karamihan sa atin, meron tayong congressman nga na sobrang tapang. Ngayon, tumatay. Wasa na. Asan ang tapang noon? Nawala. Biglang kung saan tatago. O si Pangulong Duterte, sa Hong Kong pa lang, alam niya na may warrant of arrest siya. Pero hindi siya nagpatinag, umuwi siya ng Pilipinas. Kasi kung huliin siya, magpahuli siya. Wala ba nga? Automatic ba nga? Nagpumiglas ba siya? Hindi. Kasi ang ginawa niya noon, sa pagka-presidente niya, gumawa siya ng ganong sistema para sa bayan. Hindi sa pangsariling interes lang. Hindi niya pinagsisihan ang ginawa niya. Kahit isilya elektrika pa siya bukas, papayag yan. Kasi yung ginawa niya, tapos na. Nagawa niya na. Napatunayan niya na siya isang taong may prinsipyo para sa tao. Di ba? Galit ka man sa Duterte administration kung biktima ka sa human rights, kung sinasabi niyo yung human rights, mayroong mga pinatay ang ano ninyo na may mga sinasabing nanlaban. Galit ka man doon kung nabiktima man ang pamilya mo. Pero ito, ginawa niya, nagbunga, nagdulot na magandang pamamaraan, magandang sitwasyon nung panahon na siya presidente. Makakapaglakad ka na sa gitna ng tundo, makakapaglakad ka na kahit saan ang mga iskinita sa Maynila. O tignan nyo nga yung panahon na to. Balik na yung huldapan, balik na yung shabuhan sa gilid ng kalsada, balik na yung snatcher, balik na yung karnapir. Sana, kung maiisip lang natin na maganda sa ilang beses natin isipin, 10 beses natin isipin. Huwag natin isipin yung automatic natin sabihin na walang naidulot na maganda yung ginawa ni Pangulong Duterte. Huwag tayong mag-negative kaagad. Isipin muna natin yung nangyari sa buhay natin. Yung siya ang nagiging presidente. Kung ano po yung nangyayari, anong dulot na maganda. Mayroong maganda. Mayroon din hindi. Kasi hindi naman lahat na gawa niya ay perfecto. Pero yun ay hindi naman yun sa kanyang kagagawan. May mga pulis din kasi na mga abusado. Pero sabi naman ni Pangulong Duterte, abusado man ang mga pulis niya noong panahon na yun sa kanyang order na tukhang. Sasagutin niya lahat ng mga akusasyon.
kung ano man ang mga demanda, sasagutin niya. Kasi siya yung commander-in-chief. Kaya, wala tayo. Para sa akin, wala akong hindi ko sinisisi si Pangulong Duterte na nagpahuli. Yan ang pinakamaganda niyang ginawa. Para magkaroon ng due process, mapaliwanag ng husto ng mga ICC na sila tinanggal na, almost 4 years na, bakit sila bumalik, bakit nandyan pa sila, ganun, na hindi pa sila nawala sa Pilipinas, sino baga talaga nag-utos sa kanila na magdala ng warrant of arrest, para maipailiwanag, para ma-educate ang mga tao sa mga bagay na yan. Tignan lang natin kung ano yung mangyayari sa kanilang mga, kasi si Pangulong Duterte, abogado naman yan. Yung sa mga likuran niya, mga abogado naman yung kasama niya. Tayong mga nasa mga ilalim na lugar lang, nasa mga mahirap tayong mga lugar, isa lang tayong mga audience, administrasyon o opposition, andyan lang tayo, tumitingin, nanonood sa kanilang mga ginawang mga kung ano yon. Basta tayo, sana lang, makikialam din tayo sa pangyari sa ating bayan. Kaya sa sunod, butuhin natin yung tama na butuhin na hindi tayo bubudulin. Hindi mangako sa atin ng 20 pesos ang bigas. Hindi mangako sa atin na yung kalsada, ipaayusin. Kalsada ng Camarines Sur, paayusin kasi tagal na daw ninayos. Yung plataforma na yun, panahon ba ni Piryong Kung hindi pa uso ang tao, ganun ang plataforma. Kalsada, plataforma. Gumawa kayo ng plataforma na maganda. Yung maniwala ang mga tao sa inyo. Copyright na plataforma yan. Lahat, maski kapitan, barangay, kagawad. Sinasabi ang ganung plataforma. Memorize na namin yan. Gumawa kayo ng plataforma na maniniwala ang tao sa inyo, sa inyong kakayahan, na mag-serve sa ating bayan. Para naman na uunlad ang ating bayan. Huwag nating isipin ang politika ngayon. Politika lang yan nangyari sa nakaraan kay Duterte. So, hayaan natin yun. Isipin natin ngayon kasi kayo nangangampanya, gusto nyo bubutuhin kayo. Huwag kayo magpadala sa mga nangyari sa panahon ngayon. Gumawa kayo ng hakbang sa sarili ninyo. Maghanap kayo ng plataforma na kapanipaniwala sa mga tao. Salamat po at mabuhay ang lahat.